Hi, hello, good morning sa inyong lahat at welcome back again sa channel natin. At ang pag-uusapan natin ngayong araw ay itong ating blue carbon battery. Yan, this is a 200 Ah capacity na battery. Doon sa mga naka-purchase nito, kumusta naman kaya yung battery nyo? Anyways, ito sa akin, medyo nawala na siya sa balance. After almost 3 to 4 years na to sa akin. Nabili ko ito sometime on January 3, 2022. Yan, may records pa tayo. Kakalungkot lang dito dahil medyo may kamahalan yung bili natin. Tapos yung performance niya ay hindi na-met yung yung expectation ko dito. At any rate, ganyan talaga ang life. Anyway, recently kasi ay hindi na ito nababalance. Nawawala na siya sa balance yung per cell niya. Yung voltage per cell ay magkakaiba-iba na, lalo na pag yung voltage niya ay pa-full charge na at pa-lobat na. So, hindi na sila pantay-pantay. Kaya, inaisipan kong gawa ng paraan ito. Tingnan natin kung anong magagawa nating remedyo or paano natin ma-fix yung ganitong issue. Dahil hindi na siya na full charge. So, may maaaring may cell dito sa loob na nauunang ma-full charge. Kaya, hindi na siya na full charge lahat. Kasi yung per cell natin dyan, pag may nauna dyan na full charge, ay ika-cut off na yan ng BMS natin. Kaya yan ang kagandahan ng may BMS tayo. Para maproteksyonan yung mga batteries natin, para hindi sila ma-overcharge. So, iti-check natin kung anong cell dito ang mataas at tingnan rin natin kung kaya ba itong i-balance natin by parallel na connection or kung hindi naman. Kasi nung unang binuksan ko to, nakita ko na mahirap tanggalin yung yung connection niya dahil nakasolder. So gusto kong i-full charge per cell ang gagawin natin instead of paralleling na pag balance ay i-charge natin isa-isa yung per cell niya. Although aabutin ito ng matagal, ilang araw ito sigurado dahil syempre 3.65 volts lang yung natin dyan, yung voltage ng pag-charge. Kaya matagal yan. So tiyagaan natin para maayos. At yung una kasing nito, yung unang BMS niya ay nasinok dun sa mga nakabili na hindi pa to nabubuksan. Yeah, so yan, for your information. So ngayon buksan natin at tingnan natin kung ano yung magagawa nating remedyo para maayos. Yan, natanggal na natin at ito yung BMS niya. So, tatanggalin din natin to dahil dinikit ko lang yan dyan. Nakatornilyo lang yan. Okay, yan, natanggal na natin at dito na tayo sa working table natin. At i-check na natin yung voltage ng per cell nito. Yung overall voltage niya is yan, 14 volts and yung first cell niya is 3.55. Okay? Yung second cell, napakataas, 3.76. Ito yung unang napupuno. And yung niya naman, third cell ay 3.38. So, yan. Mababa naman to. And the last cell is 3.46. Okay. So, pahingan muna natin to ng ilang oras. Then, maya-maya, i-check ulit natin yung voltage niya kung bumago. So, iwan lang natin tong ganyan. Ito nga palang ginawa ko dito. Nilagyan ko siya ng extension. Yan, At dyan ko na nilagay yung natin, active balancer. Minodify ko na lang. Nilagyan natin para mas madali pag kung anong mga ikakabit natin sa per cell. Hindi na tayo magso-solder dahil mahirap dyan mag-solder sa yan, mga connection niya. At naka-fix nga talaga. Hindi natin to pwedeng i-parallel na balancing. So magpe-per cell tayo. Ito nga pala yung niya, sa likod na parte ng battery na to. So naka-solder din talaga. Charge natin full charge per cell para mapantay natin sila isa-isa. Ito yung gagamitin natin na bench power supply natin. At isiset lang natin to sa voltage na yung 3.65 volts and set lang natin sa mababang amps. Then gradually iaakyat natin yan para maabot natin yung puno na kayang ibigay ng ating power supply. Iset natin yung power supply natin 3.65. Then dito sa amps 5 amps lang muna para gradual yung pag-akyat at mag-a-adjust naman yan. Make sure nga pala na pag nag-charge kayo, double check nyo yung negative positive Huwag nyo marireverse yan at masisira yung cells nyo. So make sure,
Dito sa akin, ito yung negative side. So, ipit ko lang yan dyan. And yung positive side ay sa likod. So, mag-alternate yan hanggang sa paakyat tayo ng pag-charge. So, sa ngayon, nag-charge na yan at may marireading yan dyan sa amps niya. Yan, 5 amps. Charging siya. 3.65 volts. Yan. Gradual lang yung pag-akyat ng amps natin at kusa namang bababa yan sa niya, sa amps na dapat talaga sa kanya. Okay. Nakailang oras na tayo at still nagcha-charge pa rin yung first cell natin. Okay, malapit na siyang ma-full charge. 1.6 amps na lang. Antayin natin na mag-zero yan para puno. Ganon din yung gagawin natin sa mga ibang cells after this first cell. Okay, inabot na tayo ng gabi. Naka-zero na siya, 0.855 amps. Anyway, check pa rin natin yung voltage. Yan, 3.61. Okay, good morning. It's 7:30 in the morning at napuno na yung first cell natin. Check ulit natin, pero kanina 3.65 na yan. Yan. Pero bumaba siya at pumupunta siya dun sa resting voltage niya. Anyway, napuno na yung natin, yung first cell. So, isusunod na natin yung yung second cell. So, inabot tayo ng umaga. Anyway, okay lang yan. Tiyagaan natin to. Yung voltage ng second cell natin ngayon ay 3.31. At i-charge ulit natin to gamit ang power supply natin. Tingnan natin kung ilang oras na naman to aabutin. Hi, hello, good morning. Yan, pangatlong araw na natin to since the start of charging this battery. Yan, 0.466 yung amps niya. Ganun talaga, tiyagaan talaga ang pag-balance nito. Pero still, charge lang natin siya sa solar setup natin gamit ang mga solar panel natin dyan sa taas ng tool shed. At yan, 3.62 yung current voltage niya sa mga oras na to. At lipat naman tayo dito sa third cell niya. So, I believe lang ito, mabilis lang itong mapuno dahil dati na ngang puno. So, baka ilang oras lang. So, dapat ready kayong magantay. Huwag nating madaliin. Tulad nito, pangatlong araw na natin to. Pero nasa third cell na tayo. At mabilis lang tong third cell na to. Kaya makakalipat ka agad tayo sa last cell. Dito yung kulay na black. Ayan yung niya, negative niya. Minsan kasi iba-iba yung kulay. Kaya dapat meron kayong multimeter para pasiguro kayo palagi. Maya-maya lang ay puno na to at makakalipat na tayo sa last cell. At dun sa last cell ay medyo mababa yun. Kaya sigurado aabutin na naman tayo ng umaga dyan. Kaya maybe we will see each other again tomorrow. At yan, tingnan natin. Abutin tayo ng 4 days or 5 days. Okay lang yan. Okay, less than 3 hours ay puno na yung third cell. So mabilis lang siya. 3 hours lang dahil dati na itong puno. Parang lang natin, revive lang natin siya. So, lilipat na natin to. Dito na tayo sa ating last cell. Baliktadin naman natin yung polarity. Positive dito sa taas. Yan, kabit natin dyan. And yung negative side naman ay dun sa ating, sa likod. Yan. Okay, dito na naman tayo abutin ng umaga. Naku, napakataas. So, matagal-tagal ito. Anyway, sige lang. Hi, good morning. Yan, kape muna tayo. Nabot na tayong 4 na araw. So, ang gagawin natin ngayon, dahil full charge na lahat, papalitan natin siya ng active balancer. At ang ilalagay natin ay yung 5 amps na active balancing balancer module. Okay, ito yung battery connector strings niya, 4S. Dito, ito naman yung dati natin. Yan, connect natin dyan at mag-indicate yung green. Yan. Umilaw na yung green, ibig sabihin ay activated na yung active balancer module natin. So, we are expecting much faster balancing strategy dito. Sige, tingnan natin kung totoo nga. Okay, ilang oras na itong nagbabalance at i-check natin kung talagang nakakapag-balance siya ng mabilis. I-check natin yung voltage ng ating per cell para makita natin. Okay. So, yan yung natin, yung first cell natin. Dito, negative, positive. 3.50. 3.50. Second cell, yan, 3.50. Parehas. Third cell, 3.50. Ayos. Last cell, 3.50. Wow, ayos. Balance na lahat. So, yan. Ang sunod na gagawin natin ay kakabit na natin yung BMS. So, ayos. Yung unbalance natin na
battery ay na-balance na ngayon. So hindi na natin to tatanggalin dito. Ito na yung ikakabit natin sa kanya. So ayos. Ikabit na natin yung yung BMS at pakita ko rin sa inyo kung paano ko ikakabit. Ipaparallel lang natin yan, yung connection sa active balancer natin tsaka sa natin, BMS natin. Yan. Ito yung kakabit natin sa kanya. Okay, ito naman yung BMS cable niya at 8S ito. So tinabi lang natin yung mga natitirang cable dahil 4S yung natin, setup natin dito. Kaya yung 5, ayan, i-separate natin yan. Yung itim ay yung negative and the rest ay positive na yan lahat. So ituro ko sa inyo ng saglit yung natin, pagkabit nito. Huwag nyo nang puputulin yung mga matitirang cable para sa susunod na kailanganin nyo kung if ever in the future mag-8S kayo, ay meron pa rin kayong magagamit. So dito natin siya, ipaparallel natin siya dyan. Yan. So dito nakaparallel na yung active balancer natin at i-merge na lang natin yung BMS natin. So for the sake of this video, ay hindi ko na muna to lalagyan ng mga terminals dahil it will take time. So i-insert ko lang siya dyan para matest lang natin. Pero pag pag binalik na natin to doon sa solar setup natin sa Powerwall, ay dapat mayroon yung mga terminals at i-weld din natin yan para mas maganda yung kapit niya. Pero for now, i-insert lang natin para mapakita ko lang sa inyo yung mga pasunod-sunod ng pagkakabit. Anyway, meron naman akong video nito na gagawin, yung detailed na pag-install ng balancer ng BMS at subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo paglabas ng mga video natin na yan. So sige, ikabit na natin siya. Dito sa pagkabit, isunod-sunod nyo lang yung negative side. So dito yung negative, then sunod naman yung 4 na strings blue. Okay, yan. Naikabit na natin yung black at sunod natin itong nakasunod sa kanyang string. Yan, itong blue. So ganun lang po yan, sunod-sunod lang. Ayan, kabit natin dyan. Okay, next is yung pang tatlo na string. Okay, ito naman ay insert lang natin muna dito. Temporary lang to Pag sa na ay dapat may terminal lugs na yan. Yan, insert lang natin dyan. Okay, next is the 4th string. Sunod-sunod lang. Okay, ito yung pang-4. Ganun din ang gagawin natin. I-merge lang natin dito. Parallel lang. Ko-connect din natin dyan. Then, yung last ay isasabay na natin tong B plus na string. Insert natin to dito sa BMS na yan. Yan, B plus. Diyan natin yan ilalagay at i-connect natin yan sa main positive ng battery natin. Kasabay na natin yung last na string ng BMS para sa positive side. So, i-merge ko na lang to at i-insert natin yan dito. Para yung dulo ng red wire na yan, ay yan yung ikakabit natin dun sa ating BMS para ma-power on siya. Na i-connect na natin lahat into parallel connection. Yung BMS, yung active balancer natin ay naikabit na rin natin sa per cell niya. So, i-check natin yung per cell dito na sa sa mga strings niya para makita natin yan. May mga butas yan. Palagi nitong gagawin whenever you are installing BMS or active balancer. So yan, 3.50 yung first cell niya. At pag sinunod-sunod mo yan, dapat mag-a-add yan ng 369 hanggang 13. So yan, mataas siya dahil full charge yung battery natin. So i-check din natin yung per cell. So 3.5, okay, 3.50. Ayos, balance na balance siya. Third cell, 3.50 and the last cell is 3.50. Okay, balance lahat at tama yung connection natin. So, ang sunod na gagawin natin dito ay ilalagay natin sa Powerwall, sa setup natin at ika-capacity test natin siya para malaman natin kung ilang pang AH ang makukuha natin sa kanya. So, 3 years, more than 3 years na to sa atin. At ika-capacity test natin, ngayon na na-balance na siya para makita natin kung ilan pa yung makukuha nating AH sa kanya. Hi, hello, by the way, this is my first time doing this dito sa channel natin. If you find this video helpful, you can donate. Yan, meron tayong super chat, super stickers, super thanks, at you can just click that icon below and
Yan, pwede kayong pumili dyan. Certain amount that you can care to donate. So in return, meron silang mga binibigay na mga features in return kapag nag-donate kayo. Such as yung animations and highlighted comments in all my videos and shorts. So you can just click that and buy. And I really appreciate kung makakapag-spare kayo ng any amount that you could give to help this channel grow more in the future. We can also do shoutouts and mention your name or channel if you are willing as part of our gratitude for your support. Just to inform you at maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik ng channel natin. And to everyone, God bless, keep safe always. Thank you. Okay. At tapos na tayo, then ilalagay na natin dun sa solar setup natin sa Powerwall para matesting na natin siya at magamit na. So hanggang dito na lang yung video natin. Sana ay may naitulong ako sa inyong tips and information na baka di nyo pa alam at para naman makatulong sa inyo. Please subscribe para ma-notify kayo sa mga future content natin regarding sa pagdi-DIY sa solar at sa mga other gadgets na mga nire-review natin. As well as sa iba pang mga bagay na kinukumpuni natin dito sa ating toolshed para naman makadagdag sa kaalaman natin. So hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik ng ating mga videos. Okay? God bless everyone. Keep safe. Bye!